Mapagpalang umaga po. Araw po ng Sabado. Alam niyo po, ting Sabado ng umaga, dumadalaw po talaga ako sa mga pamilya. At isa si Kuya Dor, ang mga dinadalaw. Hindi upang kwentuhan ng kung ano-ano. Dinadalaw natin upang magdala tayo ng magandang balita. Ang magandang balita, wala pong iba kundi ang salita ng Diyos. Kung nanonood po kayo ng TV o social media, ang inyong mapapanood mas marami pa yung masamang balita. Baka tagihin kayo at presyonan kayo dahil sa nangyayari sa ating kapaligiran. Sa ngayon, sa panahon ng Bongbong Marcos regime. Ano po? Pero yung makapanood kayo ng kagaya nito ay patungkol sa salita ng Diyos. Ito po yung pinakamagandang balita na pwede nating mapanood at mapakinggan. Bakit? Yung balita sa sanlibutan, wala po yan. Sa diablo yan. Pero yung magandang balita sa spiritual, sa Diyos yan. Bakit ko nasabi sa diablo yan? Pinag-uusapan puro kalayawan. Yan. Kita nyo po yung flood control. Pera. O ano yung saan gagamitin ng pera? Kalayawan. Kaya nga sabi ni Jesus, ang mundo ay walang idudulot na kapayapaan. Kaya magulong-magulo, hindi lang po sa bansang Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Ang gulo ay hindi lang natin napapanood kung minsan. Yan ay nababasa sa dyaryo, napapakinggan sa mga radyo. Especially, napaka high-tech na po ang mundo. Kaya ano man ang iyong hanapin, madali mo makikita. Matindi ang technology na umiira sa ating panahon. Isipin niyo po, pag nilagay mo yung isang pangalan, lilitaw lahat ng may pangalan na gano'n eh. Ganun po kadali yun. Pero, siyempre, mas maganda po yun sa Amen. Ang Biblia ng mga pastor. Ayan po. Ayun. Bago tayo papalahot dito sa salita ng Panginoon Diyos sa Biblia, tayo muna ipanandali lang lalapit sa Diyos upang siyang pumatnubay sa atin. Alam niyo po, salita niya ito kailangan gabayan niya tayo para hindi tayo mailigaw. At higit sa lahat, makinabang tayo sa pagkain na inahalok niya. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa pagkakataon na ito upang kami po'y magbulay ng iyong salita, upang kami po'y mabusog sa iyong pagkain pangkaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po sa Biblia, meron pong nakalagay dito. Ito, hanapin lang natin sandali ha. Alam niyo po, bilang mga tao, tayo po ay inuobliga. Inuobliga po tayo. Ito po ang nakalagay. Bakit ko sinabing inuobliga tayo? Dito po sa libro ng Hoseas, chapter 6, verse 1. Babasahin ko po ha. Ali kayo. Yan. Isipin niyo po yung salitang ito. Ali kayo. Yan ang sabi ng Diyos ha. Tayo manumbalik kay Yahweh sapagkat ang nananakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Ito po ang ibig sabihin ng gagamot. Naalala nyo ba yung kanta ni Jamie Rivera? Heal our world. Hindi ko lang alam kantahin nyo, pero napakaganda po ng kanta na yon. Heal the world. Ewan ko bakit hindi nila pinatutugtog ngayon yan. Mas maganda sana, madalas natin marinig yun eh. Ibig sabihin, heal, pagalingin. Ang ating mundo ngayon ay nasa matinding problema.
Kaya kailangan natin ng tagapagpagaling. Sinong nagpapagaling? Ang sabi ng Biblia, si Yahweh. Ibig sabihin, ang Diyos po ang pwedeng magpagaling. Titin natin. Ali kayo, tayo manumbalik kay Yahweh. Yung paanyayang manumbalik, yun ang unang nakalagay. Manumbalik. Ano yung nakasunod? Sapagkat ang nananakit ay siya ring magpapagaling. Siya rin ang nanugat, siya rin ang gagamot. Referring to God. Anong sabi niya? Nanunugat ang Diyos. Siya rin ang gagamot. Sometimes, alam niyo po, pag meron ng sakit, ako, eto, personally, kapag nasa hospital po ako, pag nagpa-Bible study ko sa mga kwarto-kwarto, sa mga pasyente, ang pasyente po hindi makalis eh. Hindi makalis. Pero subukan mong mangaral sa labas. Sa aking mga karanasan, kung minsan meron ako nakikita nag-uupukan mga matatanda. Alam niyo po ba, sabi ko, pwede po bang mag-Bible study sa inyo, kako? Aro, kanya-kanya sila ng rason. Pagkatapos nila nagsabi ng kanilang mga dahilan, isa-isa nawawala. Ganon ang tao. Kaya sabi ko, mas maganda nga sa ospital eh. Eh bakit? Hindi alis ang pasyente. Hindi alis. Lalo na doon sa yung mga may mga ospital kasi na liban sa orthopedica dito sa OCRS nung araw. May mga yung ospital na yan, mayroong mga pasyenteng parang orthopedic po siya. Yung mga bali ang buto, sa kamay, sa paa, may pabigat na bato. Paano alis yun? Meron pa bato sa paa. Meron pa bato sa kamay. Ano po? Kaya napakagandang mangaral sa ospital. Kanya lang, siyempre, ospital yun, medyo nag-iingat din po tayo. Pero hindi ko naman naranasan sa ospital na pinalayas ako sa mga kwarto. Mana pa, may mga nurse doon, may mga doktor. Okay lang, habang nangangaral ako. Siguro gusto din nila mangyari yun. Ano po? Yan. Ang Diyos ay tagapagpagaling. Alam niyo po, sino bang hindi nangangailangan ng kagalingan? May doktor, may gamot. Pero tanong, sufficient ba yan? Hindi. May doktor na mamatay sa sakit. May mga pasyente umiinom ng gamot na mamatay kahit umiinom sila ng gamot. Pero ito yung maganda. Anong sabi niya? Ali kayo, tayo manumbalik sa Diyos. Para yung pagpapagaling, makamtan natin. Sa lumang tipan po yan, lumang tipan. Pero pag pupunta tayo ng bagong tipan, meron din pong aral na dyan ganyan si Jesus eh. Ito pong aral naman ni Jesus, ang ating Panginoon. At dakilang tagapagligtas. Ang sabi niya, sa Mateo 4:17, magmula noon, yan, noon. Ito yung panahon na magsimula na siya mag-ministry. After na mabautismo siya ni Juan Bautista doon sa Jordan River. Magmula noon, nangaral si Jesus. Anong unang aral ni Jesus? Magmula noon, itinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan. Una, magsisi, talikuran ang mga kasalanan. Bakit kailangan magsisi ka, talikuran mo ang iyong kasalanan? Sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. Ibig sabihin, malapit na dumating ang Diyos.
Kaya sinabi niya magsisi, talikuran ng kasalanan. Kapag dumating ang Diyos, kailangan malinis ka, kaibigan. Kailangan malinis ka. Ang Diyos ay banal. Paano ka lalapit kung marumi ka? Sige nga. Paano ka lalapit kung marumi ka? Kaya, bago mangyari yung kailangan, manumbalik ka na sa Diyos. Kaya sabi sa Lumang Tipan, ali kayo, magbalik loob sa Diyos. Ginuhubli ka po mula noon sa Old Testament time hanggang ngayon. Ang alin? Ang panunumbalik sa Diyos. Bakit kailangan nating manumbalik sa Diyos? Kasi po, merong mangyayaring rapture. Ang ibig sabihin ng rapture, paggagaw, kukunin ng tao. Para bang malaking bato-balani sa langit. Mamagnetin ng tao, hakyat ng tao sa langit. Ngayon, ganito yan. May dalawang klaseng tao. May dalawang klaseng tao. Ito. Sa 1, sabi ni 1, verse 36. Ang sumasampalataya sa anak si Jesus ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod kay Jesus, hindi magkakaroon ng buhay, sa halip manatili sa kanya ang puot ng Diyos. Yan, dalawang tao yan. Kaya ang tanong, bakit kailangan tayong magsisi? Opo, kasi walang makasalanan, walang marumi na papasok po sa kalangitan. Kailangan dito pa lang sa babaw ng lupa habang nabubuhay tayo, repent. Alam niyo po, nung araw, meron na po akong napanood sa YouTube, yung taga Pampanga. Kapon nung nanonood ako sa YouTube, yung kay Jessica So, na-picture niya pala yun. Kasi nung araw, may nagsasabi, 2012, end of the world. Yun ang title ng ni Jessica So. At pinakita niya ron, yung taga Pampanga sa Angeles. Yung isang brother na nangangaral habang nakasakay siya sa kanyang sasakyan. Habang nagmamaneho sa kalsada. Anong sinasabi niya habang lumalakad? Repent! Alam niyo naman po sa Pampanga, especially Balibago, Angeles, maraming mga foreigner dyan. Yan. Tapos sabi nitong mangangaral, sometimes binabato na lang siya. Pinagsasalita ng hindi maganda. Kita niyo po? Samantalang ang pinangangaral niya, repentance. Pero bakit ganun ang tao? Opo, hindi lahat ng tao nasisiyahan po sa salita ng Diyos. Hindi lahat ng tao nasisiyahan sa salita ng Diyos. May mga taong walang po pakialam. Walang pakialam pagdating sa salita ng Diyos. Kailan lang makikialam ang tao sa Diyos? Pag meron na siyang nararamdamang problema sa kanyang buhay. Kapag hindi na niya kayang dalhin yung bigat ng kanyang problema, yun, doon siya magkakaroon ng panahon sa Diyos. Maganda yung ginagawa niya. Ako, inaangahan ko yun. Sa aking munting pangarap, sabi ko, maganda yun. Sabi ko, dito nga lang sa Tondo, sabi ko, magkaroon man lang ako ng scooter. Yung mga e-trike, yung mga ganon. Lalagyan ko trompa yun. Gagayain ko siya, maganda yun. Kanya lang, siyempre, hindi naman po tayo nabiyayaan pa ng Panginoon ng e-trike. Yung mga ganon. Sometimes, baka panyarihin ng Diyos. Kasi pangarap ko talaga yun. Noon pa. Kaya ako po, nagtsatsaga lang muna sa palakad-lakad. Nangangaral in public. Opo, nangangaral din ako in public. Hindi lang po house to house. Even in the public places, nangangaral din po.
sa mga matatawang lugar. Nagpapatotoo ako na salita ng Diyos. Eh bakit? Kailangan natin yan, kaibigan. Kailangan natin. Oh. Kailangan natin. Naranasan ko rin mangaral sa sasakyan. Sa bus. Dalawa kami ni Brother John nung araw. Nangaral din po kami sa bus. Pero one time lang nangyari yun. Mas marami yung public kami nangangaral sa labas. Kaya sabi ng ating Panginoong Yesus, sa ating panahon, repent. Kasi po, hindi tayo makakalapit sa Diyos. Ano man ang gawin natin, kaibigan? Mayaman ka man, mahirap ka. Magandang inabot mong sa pag-aaral mo sa eskwela, nag-aaral ka sa mga magagandang university dito, hindi lang sa abroad. Wala pong pinag-uusapan dito ano man ang natamo mo sa buhay, kaibigan. Ang pinag-uusapan dito, ang sabi ng Panginoong Yesus, repent, talikuran ang iyong kasalanan. Bakit? Paano ka paghaharian ng Diyos kung marumi ka? Paano papasok ang Diyos sa puso mo kung marumi ka? Hindi pwede pagsamahin ng dumi at malinis. Kailangan ikaw mismo maging malinis ka sa pamamagitan ng pagsisisi ng iyong mga kasalanan. At kapag nagawa mo yung, kaibigan, anong sabi ng sulat pa ni Juan dito sa unang 1? Kapag ginawa mo yung sinasabi ng ating Panginoong Yesus, magsisi at talikuran ng iyong kasalanan. Ang sabi ni Juan dito sa unang 1, chapter 1, okay, unang 1, chapter 1, anong nakalagay dito? Ito, sa verse 9. Subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, kita nyo, hindi sinabi ni Juan ipapahayag kung gaano kakarami pera. Hindi sinabi ni Juan ipapahayag kung gaano kakahirap. Hindi sinabi ni Juan kung gaano ang iyong itsura. Gwapo ka ba? Hindi ka gwapo? O ano man? Ang sinasabi ni Juan, kung ipapahayag mo ang iyong mga kasalanan, yan po ang tinatawag na repentance. Anong nakalagay? Sunod. Basahin pa natin. Subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. Maliwanag ang sabi ni Juan. Ito, ang alin? Kasalanan natin. Ano daw? Patatawarin tayo ng Diyos. Kaya nga sabi niya, repent. Sabi ni Jesus, bago ka lumapit sa Diyos, maglinis ka muna, kaibigan. Alisin mo muna yung mga basura sa katawan mo. Ang sabi pa ni Juan, tuloy natin. Unang 1 pa rin. Balikan natin yung unang 1. Unang 9. Subalit, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Anong sabi? Lahat ng kasalanan. Wala siyang sinabi ang kasalanan mo, maigsi, kasalanan mo, malaki, kasalanan mo, walang binibilang. Ang sabi ni Juan, lahat. Ibig sabihin, aalisin lahat ng Diyos yan. Ano lang ang gagawin natin? Magsisi at talikuran. At aminin natin ang kasalanan natin sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, may kasamang paghamin. Alam ng Diyos na makasalanan tayo. Wala naman talaga tayo may tatago sa Diyos. Lahat ng ginawa natin lihim, alam ng Diyos yan. Lahat ng ginawa natin sa hindi lihim, alam ng Diyos yan. Walang hindi alam ng Diyos sa buhay ng tao. Ang gusto lang ng Diyos,
marinig sa mismong bibig mo. Marinig sa mismong bibig mo. Tignan pa natin ang sulat ni Apostol Pablo. Ano po? Kaya napakaganda po ang kung tayo ay inabutan ng biyaya ng Diyos. Inabutan tayo ng biyaya ng Diyos. Kasi kung nasa lumang tipan tayo, yari na tayo. Buti na buhay tayo sa bagong tipan. Oh. Ano po? Anong sabi? Roma 10:8. Sapagkat ganito sinasabi, malapit sa iyo ang mensahe, nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. 9. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya muling nabuhay, binuhay ng Diyos, maliligtas ka. 10. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso. Sa gayon, itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig. At sa gayon, maliligtas siya. Yun ang gusto ng Diyos. Marinig sa bibig natin na inaamin natin yung lahat ng ating kasalanan. Saan galing yon? Sa puso. Saan tumitingin ng Diyos? Sa puso. Saan mag-ahari ang Diyos? Sa puso. Kaya kailangan ipahayag natin ang ating kasalanan. Kapag nananalangin tayo, kinakausap ang Diyos ng lihim. Hindi na pwedeng, brother, pwede bang ikaw nang magsabi sa kasalanan ko? Malay ko sa kasalanan mo, kanya-kanya tayo may kasalanan. Ang gusto ng Diyos, kaya nga sabi ni Jesus, magmula noon, mangagsisi kayo. Sinong kausap? Tao. Hindi kailangan ipahayag mo sa kapitbahay mo ang kasalanan mo. Hindi. Kailangan ikaw mismo at ang Diyos ang nakakahalam na yung kasalanan mo, ipinapahayag mo mismo sa kanyang harapan sa pamamagitan ng panalangin. At ang sabi ni Juan, lahat ng kasalanan mo, anong gagawin? Lilinisin tayo ng Diyos. Amen? Hindi pa napakaganda yan pa, kaibigan? Wah! Babanggitin lang pala natin sa Diyos ang kasalanan natin. Lilinisin niya tayo. Hindi naman sinabi ng Diyos na o kailangan meron mo ng bayad o may bayad. Wala! Yung iba pag sa pandasal, o anong klase pandasal? Special? Ordinary? Aba, naloko na. Meron pa, yung nagpipilian, ordinary o special. Pag special, may alpambrang kulay pula. Pag ordinary, di wala. Kung minsan nga, wala pang kampana bakit? Ay, ewan ko, saan nila natutunan yun, Ang Biblia po, binabasa ko. Pag ipinahayag ng iyong labi, hindi na kailangan kung ano na pa seremonyas. Sabihin mo lang sa Diyos. At sa gayon, patatawarin ka at panguli. Dito sa Mateo 6:9. Meron binanggit dito ang Panginoong Yesus Mateo 6:9. Sa 10. Sa 9. Ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan. 10. Dumating nawa ang iyong kaharian. Kapag dinadalangin mo itong ganitong dalangin, iniimbitahan mo ang Diyos na mag-ari ka sa akin. Ibig sabihin,
Pag-aariin mo ang Diyos sa iyong buhay. Paano siya mag-ahari kung marumi ka, kaibigan? So magsimula po tayo sa repentance. Kapag nasabi mo na yung lahat ng iyong kasalanan, kung hindi mo matandaan yung iba, wag na. Pero imposible na makalimutan ka kung buhay ka pa. Kung patay ka na, wala ka na talagang kaalaman. Pero kung buhay ka, mas maganda po sa harapan ng Diyos, aminin mo yung kasalanan at pangulihan sabihin mo, Panginoon, mag-ari ka sa aking buhay. Pag-ariin mo ako. Yan. Maganda yan. Alam nyo, wala na pong pinakamaganda kundi ang maghari ang Diyos sa buhay natin. Yan ba? Sige. Kung ayaw mong maghari ang Diyos sa buhay mo, sinong gusto mo? Ang diablo? Lagot ka dyan. Wawasagin ka niyan. Sabi ni Jesus, na parito si Satanas upang mangwasak. Wawasagin ka ng diablo, kaibigan. Kaya hanggat naririto po tayo sa lupang ito, hanggat malakas pa tayo, may pagkakataon pa, tanggapin po natin ang Diyos sa ating buhay. Makinig po tayo sa haral ng Biblia. Dito po nakasalig ang pamamaraan ng Diyos. Wala po kung saan mababasa sa Biblia. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinagi mo sa amin. Ni Kuya Ador, na iyong pagbalik loob sa iyo ay may kalakip na pagsisisi, pag-amin sa aming mga kasalanan. At doon namin makakamit ang aming kapatawaran sa aming mga sala sa iyo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayong mga nanonood ng video ito, tandaan niyo po, hindi po nagbibiro ang Diyos. Pag sinabi ng Diyos, may impyerno ka, may impyerno ka. Pag sinabi ng Diyos, papunta kang langit, papunta kang langit. Kasi nga po, righteous God is God. Amen? Thank you for watching. Like, share. Yan kayong mga na-share and share niyo po sa iba. God bless us all. Bye-bye.